Hi guys! So today, ibablog ko lang yung mga magiging requirements kapag magpapakasal kayo dito sa Taiwan. So bali dito guys, nagpakasal kami dito na muntik nang hindi matuloy. So para may idea yung iba, kasi katulad nga ng sinabi ko sa post ko sa aking FB na nag-ask sa akin yung Central District ng Household Registration dito sa Taichung, Taiwan, na i-inform yung mga ibang Pilipino na gustong magpakasal kung ano yung kailangan nilang gawin, kung ano yung kailangan nilang ipe-present during ng wedding, kung ano yung araw na magpapakasal sila, para hindi sila magkakaroon ng problema. So, backstory lang tayo guys. Nilakad namin yung papeles namin dito sa Taiwan is magi-start ka ng pagpapile sa MECO. So, pumunta kami ng Kaohsiung, Taiwan. Dadalhin mo lang din ang iyong passport, ARC, tapos dalawa kayo pupunta. Tapos, ang gagawin nyo doon, hihingi kayo ng paper na meron siyang nasasaad doon isa, paper ng intent to marry. So, ibig sabihin, gusto nyo pong magpakasal dito. So, kukuha lang kayo ng gano'n, ng paper na gusto nyo magpakasal dito. Tapos po, ipaprocess po yan ng MECO. Meron naman silang process doon na isang araw lang makukuha nyo na yung papeles na kailangan nyo. So, nagkakahalaga siya ng 1,600 NT, isang tao. So, kung dalawa kayo, i-add nyo na lang nun. Basta ang alam ko, 1,600. Tapos, syempre, pamasahin nyo pa, ganyan. Ngayon, lalabas si papel. February 2021 namin siya nilakad. Nag-process kami doon. So, yung 2021 na yun, ipinadala naman namin siya agad via FedEx. Medyo mahal ang pagpapadala sa kanya. Pero yun kasi sure na naandun yung papeles. Makakarating agad. Kasama na dun yung pagkuha nyo ng SPA, kung sino maglalakad. So, kung meron kayong agent, iaano nyo lang yung details ng agent nyo doon. Bibigyan nyo siya ng special power of attorney na siya yung maglalakad ng papeles nyo. Ako kasi kamag-anak ko, tita ko ang naglakad ng mga papers. So, bali, ngayon guys, after nun, pinadala nyo siya sa Pinas. So, sa Pinas, kailangan ng maglalakad niyan kailangan ng PSA nyo at saka kailangan ng Senomar, yung dalawang mag-asawa, yung magpapakasal. Ngayon, kukuha sila niyan, yung nasa Pilipinas. Ako na yung kumuha through internet dito. Nag-ano lang ako sa site, kumuha ako. Tapos, pinadeliver ko na siya doon sa bahay ng auntie ko na maglalakad ng papers namin. So, ilalagay ko sa description yung vlog ko na paano kumuha ng PSA or ng PSA at saka ng Senomar sa Pilipinas gamit lang yung cellphone mo dito sa Taiwan. Para ang mangyayari kasi noon, hindi na sila yung kukuha doon kasi yung tita ko nung busy. Pero kung kaya naman ng kamag-anak nyo or ng agent nyo, pwede naman na siya na lang ang kumuha. Tapos guys, ang sunod doon, once po na nakuha na nila yung PSA, di ba magpapaschedule sila sa DFA, personalized DFA. After nila magpaschedule sa DFA, pupunta na sila doon pag dumating yung schedule nila. Ngayon po, ang naging problema sa amin, kaya muntik kaming hindi makasal dito sa Taiwan. That time na nilakad natin yun is over ang pandemic sa Pilipinas, di ba po? Ang nangyayari dyan, ang pag-schedule niya sa DFA is tumagal po sa amin ng 5 months. 5 months po ang itinagal ng process namin sa DFA. Yun yung schedule niya, 5 buwan, di ba po? Tagal-tagal. Tapos si Senomar, si PSA kasi wala naman siyang expiration, di ba? Pero si Senomar, nakuha namin yun is March, April, May, June. So, since nag-DFA kami, nagpa-schedule muna kami, tapos lumabas si DFA na talagang masyadong
late ang schedule niya is 5 months, ang ginawa namin, late kaming kumuha ng Senomar. So, kumuha kami ng Senomar from February na naandun na yung papel namin. Kumuha ako ng Senomar through online is June. After nyan guys, pagkuha ko ng June, syempre ang expiration ng magiging Senomar is June, July, August, September, October, November, December 2021 din. Kasi 6 months validity lang siya. Ngayon, syempre, tuloy pa rin naman yung process nun. Nakukuha ka ng schedule sa DFA, napuntahan na siya ngayon sa DFA, na-authenticate na. Ang next process natin nun is yung schedule naman sa TECO. Diba po? Ang naging schedule namin sa DFA is August. August po siya, tama. August, tapos, sumunod na process nun, pag binigay kasi sa papel, yung papel, doon sa naglalakad, meron silang makukuha mga key code. Yung key code na yun, paparegister naman sila sa TECO, sa Pilipinas. Ito yung malala, guys. Kasi nung nagpa-schedule kami sa TECO, ang nakuha naming schedule is 6 months. So, August na release sa DFA, dumating ngayon si papel sa DFA. Sunod na process is magpapa-schedule ka sa TECO. Tumagal ang schedule namin guys sa TECO ng 6 months. So, tumapat siya ng February 11, 2022. Napakatagal po, 'di ba? Siyempre, kung iisipin mo, basta na-authenticate na, wala nang expiration na nagaganap. Ang iisipin mo, okay na siya, wala na siyang expiration kasi nga, na siya parang natatakan na, authenticate na. So, ibig sabihin, hindi mo akalain siya na may expired kasi ang bilang na nun kung kailan siya in-authenticate. Pero hindi po, maling-mali siya. No, edi, natuloy na ho kami niyan. Naghintay kami ulit ng 6 months hanggang sa hanggang sa dumating yung schedule namin sa TECO. Ngayon po, pagpunta mo kasi sa TECO, nang naglalakad ng papers mo, dala-dala nila yung papeles na galing ng DFA. Para ka nga lang nag-a-apply, di ba, DFA tas TECO. Ito na po. Alam niyo po ba, nung nakapag-TECO na, isang beses lang magte-TECO, mabilisan lang yung TECO, tapos 6 months mo siyang hinintay. So, kailangan doon ang paper mo ikumpleto para wala magiging aberya. Napakahirap po na magkamali kayo ng ipapasa sa TECO. Ang ginagawa po kasi niyan, after ng DFA, magkakaroon siya ng translation. Yan. Meron ho tayong i-search nyo sa Google na maghanap kayo doon ng translation na accredited siya ng TECO, Philippines, para sila na yung magta-translate. So, nagbabayad ako. Ang almost binayaran namin doon is 10,000 peso. Doon pa lang sa translation. Tapos po, pag na-translate na ho iyon, kasi magtanong na rin kayo sa kanila kung paano yung pagkakasunod-sunod ng papel. Kasi yung nag-translate sa amin, tinuruan yung tita ko na ito yung dapat unahin, ganyan-ganyan. So, pagdating ng tita ko sa TECO noong February 11, wala na nagiging aberya. Kasi nung ipinasa siya, kompleto na kami ng documents. Magre-release si papel is 2 weeks. 2 weeks po. 1 week. 1 week na siya ma-release. So, na-release siya sa amin is February 27. So, almost 2 weeks, no? February 27, tapos pinadala na agad dito ng tita ko sa Taiwan. Ito na po ngayon yung siste. Pagdating kasi dito po sa Taiwan, ipapatranslate mo siya sa mga translation service dito. Ipapanotaryo nila dito. Dito, ang translation ho, nagkakahalaga ho siya ng 5,000 NT. 5,000 o hindi ko lang alam kung depende yan sa mga translation agency. Basta sa amin, is kulang-kulang 5,000. Malinis na. Ngayon po, after nila yung i-translate, na notaryohan nila. Ngayon na-translate na, pupunta ka ngayon ng household sa district nyo o sa central, sa pinakamalaki. Doon kayo magpapakasal. Doon ho kayo magpapakasal.
pwede hong magpunta na kayo direct ng pakasal basta kasama niyo yung mga witness nyo or magpa-schedule kayo. Ito po yung pinaka-importante na malaman nyo dapat. Si date ng Senomar na kinuha nyo sa Pinas, so kumuha ako ng Senomar noon is June 2021. So kung bibilangin mo siya ng 6 na buwan, may expired siya ng December 2021. Ngayon po, inabot kami ng expiration kasi dumating dito si Papeles is February katapusan. Ibig sabihin ho, tayo iniisip natin na since na-authenticate siya sa Pinas, okay na siya, wala siya naging problema, nakarating dito. Ang iniisip natin, tatanggapin lang siya basta-basta dito sa Taiwan. Hindi po. Maling-mali po yun. Kahit i-reason natin dito na pandemic naman sa Pinas. Imagine niyo yung dating pag nag-online ka, sa linggo lang mapaprocess mo yung papeles mo. Ngayon, 5 months, 6 months, gumugugol ng 1 taon yung mga papeles para lang maasikaso po, 'di ba? So, ang inisip ko noon is magiging given naman siya rito sa Taiwan na tatanggapin siya kahit na gano'n na kasi ang syempre ikaw isipin mo inilabas siya sa Teco ng February 27. So, 'di ba dapat doon ang bilang noon? Pero hindi po. Ang PSA pagdating po dito na naka-authenticate, useless lang po. Ibabalik lang sa atin ang PSA kasi yun yung birth certificate lang po natin. Ang pinaka-importanting papeles na talagang hindi kailangan siya ma-expired bago dumating dito is yung Senomar kasi valid lang po siya ng 6 months. Ngayon po, pagkadating ho namin doon, after namin magpa-translate, dinenied na po kami sa Situn District. Hindi nila daw kami pwedeng ikasal kasi expired nga daw ang papeles. So, wala daw silang problema doon kung pandemic sa Pinas, ganyan-ganyan. Hindi nila ina-acquired. Pero, meron akong isang friend na nauna siyang ikinasal sa akin. Actually, hindi, kakilala ko siya, customer ko siya sa business. So, nagtanong ako sa kanya, naikasal siya sa Central District, inabutan ng expired ng papel niya pero 1 araw. As in literal na 1 araw lang ho. Kumbaga yung kinasal siya ngayon, dumating si papel ngayon, nagpakasal sila kinabukasan, nung dumating si papel, saktong expired pero 1 araw. 1 araw lang expiration. Expired kahapon ng papel, ikinasal sila ngayon. Parang ganon. So wala naman sila naging conflict kasi kinonsider siya. Pero kami, ang papel namin nang dumating po dito is 4 months na siyang expired. 3 months. Kasi dumating siya March. March kami nagpakasal. So, January, February, March. 3 months na siyang expired kasi may expired siya dapat December 2021. So, 3 months na pong expired. Ngayon, tinuloy ko pa rin yung pagpapatranslate. Kasi gusto ko talaga syempre makasal at saka ang laki ng gastos. Ang laki ng gastos magpalakad ng papeles sa Pinas. Lalo na ang naglalakad is kamag-anak ko. So matagal po yung proseso kasi wala naman tayong contact sa mga DFA na makakasingit ka ng schedule, 'di ba? Hindi naman ho ganun. Kaya ang nangyari ho, tumuloy ako sa Central District, which is dinenied kami sa Situn. So pumunta kami sa pinaka main ng Taichung. Pagpunta ho namin doon, nagmamadali ako na magpirma kasi kinakabahan ako kasi alam kong expired. Kumbaga kung dinenay siya doon sa ibang district, posible din na i-deny doon sa Central. Naglakas loob lang ako kasi sabi nga ng friend ko, nakasal siya pero one day expiration lang. Sa akin ho is 3 months ang ano namin. So nagtry lang kami doon. Kaya nagmamadali ako na magpirma kasi hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi pa kami makakasal sa 1 taon naming hinihintay ang papeles. Hindi na po iyon ang original plan ng kasal. Kasi syempre gusto namin sa simbahan, kasama yung pamilya sa Pilipinas. Pero 2 beses na po siyang na-atras, gawa ng naka-ready na yung vacation, tapos pag nandiyan na since pandemic pa, ika-cancel ng company. Hindi naman
syempre, hindi naman porque gusto nating makasal, i-give up natin yung mga trabaho din natin dito na importante rin sa atin. Kasi, syempre, papasok tayo sa pagpapamilya. So, kailangan natin ng stable job, matatag na trabaho na para buhayin yung pamilya natin. So, hindi namin siya wala yun sa plano, wala yun sa view namin na porket lang makapagpakasal kami, kailangan namin i-give up yung pangkabuhayan, showcase namin, 'di ba? So, nag-isip kami ng ibang alternative way, like na dito nga kami magpakasal para lang mairaos yung mga pangarap namin na gustong matupad. Lalo na makapagpakasal, syempre importante naman yan sa lahat ng couple. Ngayon po, pagpunta namin dun sa Central District, siguro dahil naka-get up ka na, nakaayos ka na, ready na kayo, ganyan, magpipirmahan na kayo, no? Hindi ko sure kung napansin nila na expired. Pero ang feeling ko, hindi na pansin ng nag-assist sa amin na expired ang papeles. Kasi naikasal kami ng araw na yon. Ngayon po, naikasal kami, magsama kayo ng witness na marunong mag-checkwa. Naikasal kami sa Central District na hindi namin alam kung napansin ba nila na expired. Ngayon, after namin na maikasal, nagkapirmahan na, ganyan, nakuha na yung marriage contract. After nun, pagkakuha ng marriage contract, syempre pumunta na kami, pinakailang namin yung witness, mga kasama namin, ganyan. Ito na po yung naging sistema. Ang naging system niya po, kinabukasan po, March 25, merong tumawag sa amin. Tumawag sa amin si Central District, yung babaeng nag-assist sa amin. Kaya doon namin napagtanto na hindi niya lang napansin na expired ang papeles namin na Senomar. Kasi pinanotaryo ko siya kahit siya alam kong expired. Kasi alam ko na, plano ko na pupunta kami doon na hindi kami nag-i-inform na ikakasal kami. Kumbaga, suntok sa buwan na talaga. Ganun na talaga. Kasi, syempre, halos libo-libo yung ginastos mo, diba? Papeles pa lang sa Pinas. Tumawag ho siya sa amin, ang Central District. Alam nyo ba, ang sabi niya ganito, expired daw lahat ng papeles. Expired yung pinasa namin, which is alam naman namin. Ngayon, ang siste doon, kinabahan kami syempre. Alam mo yung nasa nasa honeymoon ka, tapos ganun yung marireceive yung tawag, diba? So, sabi ko, paano po yun, kako? Pero hawak na namin ang marriage contract, nasa amin na, kasi nga, one day na nakalipas, nakauwi na kami. Paano po yun, ganyan, ano pong gagawin, kako? Sabi kong ganyan sa kanya. Parang mangingiyak-ngiyak na ako noon, kasi, alam mo yon, babawiin yung marriage nyo, no? Tapos ang tagal-tagal nyo hinihintay, diba? So, parang mangiyak-ngiyak na ako noon. Pero sabi ko sa kanya, ay, ano pong gagawin yan, kako? Nakasal na naman kami, kako. Sabi kong ganyan. Sabi niya ganito sa akin, ganito. Makikiusap na lang ako, sabi niya ganyan, na tulungan sila na ipamalita, i-inform yung mga Pilipino o yung mga friends ko, mga kakompany ko na kung ano ang tamang proseso, na kung ano ang tatanggapin nilang papeles. Kumbaga, pinorgive na nila yung sa amin. Siyempre, alam ko noon, hindi rin naman pwede magkabawian ng marriage contract, di ba? Magkakabawian lang yan kung kami yung ayaw na namin sa isa't isa. Hindi na nila mabawi, pero for sure, sinabon, bulang-bula siguro yung nagkasal sa amin. Kasi nga, siguro last minute na nakita na expired ang papeles, 3 months, hindi lang siya isang araw, as in 3 months. Kaya ang nangyari po, nakiusap na lang siya sa amin, na ipamalita or
sabihan, maging aware yung mga Pilipino na gustong magpakasal dito, na make it sure na yung Senomar nila is hindi siya aabutin ng expiration from the date na kinuha nyo yan sa Pilipinas. So, ibig sabihin po, ang bilang nun is 6 na buwan, kailangan hindi siya ma-expired sa Pinas, kailangan makarating dito is hindi pa siya expired. Ang pinakatanong ho dyan, katulad nga nangyari sa amin, almost 1 year namin hinintay ang papeles. Paano hindi ma-expire, diba? Schedule pa lang sa atin sa Pilipinas, bonggang-bongga ng paghihintay. Kahit nga tayo, ayaw naman natin tumagal ng ganun, syempre, diba? Ganito po ang pwede natin gawin na hindi namin nagawa noon, kaya isi-share namin sa inyo. Isi-share ko sa inyo, ganito po. Ang naglakad ng papeles namin is ang aking auntie. Yan, ang aking auntie, nabuting auntie. So, ibig sabihin po, wala siyang contact sa DFA, wala siyang contact sa mga teko, ganyan, para mapabilis ang schedule niya. Pero, alam naman natin na merong mga organisasyon at mga taong tinatawag natin na agent. Sila yung mga agent na naglalakad ng mga papeles natin. Meron akong kakilala na dumating ang papel nila dito, hindi expired. 1 month lang. 1 month, wala pang 2 months natapos ang papeles nila. Nauna pa ako sa kanila ng almost 10 months na naglalakad ng papeles. Pero sila 1 buwan, wala pang 2 buwan, dumating na ang papel nila dito. Nakauna pa silang ikasal sa amin. Kasi po, nung nakausap ko siya, meron silang agent. Ang agent nila, binayaran nila na maglakad ng papeles nila. Napakabilis po na process ang papel. For sure kasi yan, ang mga agent natin na naglalakad ng ganyan, meron silang contact sa DFA, which is pag nagpa-schedule ka, saglit lang, okay na. At sa teko na kami hinintay namin 6 na buwan, sa kanya parang malapang linggo nakuha na i-process na. So, ang may advice ko lang sa inyo, dahil na-experience ko naman na magpalakad sa kamag-anak, wala tayong magagawa dun kasi sumusunod lang din sila sa protocol, which is online ang schedule, kaya maghihintay yung maglalakad ng papeles nyo. Unlike po, pag nagpa-agent kayo, napakabilis matatapos ang papel nyo. Sa presyo, hindi ko sure kung nagkakalayo. Pwede naman po kayo makipag-transact sa kanila, magtanong. Basta sa mga nagbabalak po, mag-agent na lang po kayo. Linawin nyo rin po na kailangan magaling yung agent, na talagang unahin nyo pong tanong sa kanya, pag nag-DFA ka, ilang buwan mo makukuha? Ilan linggo ang kaya mong kuning schedule? Ganon. Ganon din po sa teko, ilang buwan, ilang linggo mo yung kayang kuning marilis sa akin, o ilan buwan ang pinaka-target date mong na mamigay sa akin yan. Huwag ko kayong pumayag kung aabot ko yan ng 6 na buwan, kasi pagdating dito, madi-denied ang papeles nyo. Yan po ang pakiusap sa akin ng Central District, na bigyan ng information ng mga gustong magpakasal, kasi sinabi niya sa akin noon, true call, na kayo na lang yung last na ikakasal namin na ganyan. Hindi na kami papayag, magiging aware na daw sila. At the same time po, maghihigpit daw po sila sa mga expired paper. So, thank you pa rin po talaga na nangyaring ganito. Kasi, kahit papano, binless pa rin ni Lord yung paghihintay namin na matagal sa papel. So, awareness lang po ito sa mga gustong magpakasal para hindi na po maulit. Ang problema po kasi niyan, syempre, yung luck namin, yung blessing namin, iba rin naman po sa blessing nyo. Baka kung hindi nyo mapapanood tong video na to, magpasa rin kayo ng papeles na expired. Ang mangyayari ho, mahihirapan ho kayong magpakasal or masasayang yung gastos nyo. Kaya sinishare ko tong vlog na to para sa mga couple dyan na gustong magpakasal. Ngayon po, isusunod kong vlog, yung aking ring. Ito, yung aking ring. Yan. Wedding ring at saka engagement ring. Sa sunod na vlog na lang po kasi masyado na itong mahaba. Bibigyan ko kayo ng tip kung ano yung magandang gamitin yung wedding ring. Since gold online seller ako, may idea naman po tayo dyan para matagal nyo magamit ang inyong mga wedding rings. So, ayan po.
Until my next vlog, thank you for watching. Bye-bye and God bless. And congratulations po sa lahat ng ikakasal nakasal ng katulad ko. Welcome to married life. Bye!